Isang eksena ng matinding lungkot at pagkawasak ang bumalot sa isang ina, ang ina ni Dennis Padilla, matapos ang naging karanasan nila sa kasal ng kanyang apo na si Claudia Barreto. Sa halip na maging isang masayang okasyon na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa, nauwi ito sa isang araw ng pait, luha at damdaming sugatang sutan. Ayon sa malapit na kaanak, labis ang pananabik ng matandang ginang habang papunta sila sa simbahan. Bitbit niya ang pag-asang makikita niya ang kanyang apo na si Claudia sa altar habang nakangiti at punong-puno ng ligaya. At syempre ang kanyang anak na si Dennis na sa isip ng isang ina ay siyang magiging sentro rin ng kasal bilang ama ng bride. Nagmamadali pa raw ang mag-ina, si Dennis at ang kanyang ina, mula Caloocan patungong Alabang. Sa bawat segundo ng biyahe, dama ang kasabikan. Ang matanda nakasuot ng pinakamaganda niyang bestida. Nakapulbos ang mukha, may konting kolorete sa labi. Handa na para sa isang alaala ng kasaysayan sa pamilya. Ang anak niya si Dennis, kahit bitbit ang kaba, ay puno rin ng pag-asa. Iniisip niya, sa araw na ito baka sakaling may maghilom. Ngunit pagdating nila sa simbahan, tila isang malamig na hangin ang humampas sa kanilang damdamin. Wala si Dennis sa listahan ng entourage. Wala sa upuang inilaan para sa father of the bride. Sa halip, isa lang siyang bisita. Tila isang estrangherong hindi bahagi ng mahalagang yugto ng buhay ng kanyang anak. At dito na nagsimulang matak ang puso ng matanda. Umiiyak siya habang pinipigilan ng hikbi. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang likod ng anak niyang si Dennis na pilit pinapakatatag ang sarili. Hindi niya lubos maisip kung paano naging ganito kalamig ang pagtanggap sa isang amang minsan ding nagmahal, minsan ding nagsakripisyo. Para sa isang ina, masakit na masaksihan na ang kanyang anak ay tila itinakwil sa araw na dapat ay ipinagmamalaki siya. Ayon sa isang malapit sa pamilya, paulit-ulit raw ang sinasabi ng matanda habang naglalakad palabas ng simbahan, "Ayoko na, sobra na. Parang gusto ko na lang mamatay. Hindi ko na kaya ang sakit. Hindi ko na kaya makita ang anak kong ganito." Hindi raw ito ang unang beses na nasaktan si Dennis sa ugnayan niya sa kanyang mga anak. Ngunit para sa kanyang ina, ito na marahil ang pinakamatinding dagok. Hindi dahil hindi siya naiintindihan ang mga desisyon ng mga bata, kundi dahil bilang isang ina, masakit makita ang anak na tila pinapahiya sa harap ng maraming tao, lalo pat ang okasyong iyon ay tungkol sa pamilya. Sa kanyang katahimikan, bitbit ng lola ni Claudia ang tanong na hanggang ngayon ay nananatiling walang kasagutan. Paano nangyaring ang isang ama sa araw ng kasal ng kanyang anak ay naging dayuhan? Hindi man siya marunong magsalita sa social media, hindi man siya sanay sa kamera o mga panayam, ang kanyang luha ay nagsilbing salamin ng isang inang nasugatan, hindi lang bilang lola, kundi bilang ina ng lalaking minsan ding sumubok, magmahal, magpatawad, at muling lumapit. Ngayon, ang dating sigla ng matanda ay napalitan ng lungkot at katahimikan. Hindi na siya ganoon kadalas magsalita. Madalas na lamang siyang nakaupo sa isang sulok, tulala. Hindi dahil galit siya, kundi dahil sa sobrang sakit. Tila naubusan na siya ng mga salitang kayang ipahayag ang kanyang hinagpis. At habang patuloy ang mga bali-balita, mga post sa social media at mga komentong nagpapalalim pa sa pamilya, nananatili siyang umaasa kahit papaano na darating ang araw na mabubuo muli ang pamilyang minsang nabasag. Pero sa puso niya, malinaw ang sugat na iniwan ng araw na iyon. Isang araw na dapat ay masaya, ngunit sa kanila, dahil sa sakit, sa kahihiyan, at sa damdaming hindi na muling magiging buo tulad ng dati.